cut and wax block form. Mula sa Jardine Distribution. Available in all leading do-it-yourself stores. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit, saya-saya. Sa unang hirit, ang news release ng Philippine Nuclear Research Institute, ang level ng radioactivity sa ating bansa ay normal pa rin. So hindi dapat mabahala ang ating mga Sana naman wag na nilang gawin yun dahil tinatakot lang nila ang ating mga kababayan. Tsaka huwag nyo nalagyan ng brand ng gamot. Meron pag gano'n. Ay, oo nga pala. Parang tumaas na makita. Okay, maraming salamat. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Okay, ang gusto lang po naming malaman nyo na makinig lang po kayo sa official na press release ng Department of Health, Department of Science and Technology at ang Philippine Nuclear Research Institute din po dahil sila po ang nagmamonitor ng radioactivity level sa bansa. Okay, Director Agnet Peralta po ng Bureau of Health Devices, Department of Health. Alright, good morning once again mga puso. Nakita po natin ngayon na ang Bacoor Bureau of Fire Protection. Nagkakaroon po tayo ngayon ng tsunami dahil kanina pinakita po namin sa inyo ang pagsimula po ng earthquake, kung ano po mangyayari. Maririnig po ng mga residente ng Barangay Tabing Ilog ang malahabat at maingay na siren mula sa isang barangay official kung saan pagkatapos po ng earthquake, ang kanilang kailangan gawin ay pumunta sa designated area which is around 2 kilometers away from here. Siyempre, i-assist naman kayo ng barangay officials. Now, pagkatapos po ng tsunami, ang mangyayari po ay ang siyempre rescue operation. Ngayon nakikita po natin ang 3 bata na nandun sa may kawayan kung saan malapit po yung bahay at siyempre sa tabing ilog lang. Ngayon po, nagkakaroon po tayo ng rescue efforts, rescue operation coming from the Bureau of Fire Protection. Sir, of course, kasama pa rin natin ngayon si Richard Kion, Admin Officer, Bacoor Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir, kindly briefly explain kung ano po nangyayari ngayon. Sa ngayon po, nagko-conduct tayo ng rescue operations dun sa mga survivors. So, ganito po yung ating gagawin. Kinukuha po natin, personnel natin, ito pong mga kasama natin from the Bureau of Fire Protection. Okay. Mga survivors at eventually po, idadalhin sila sa shore kung saan further management naman po from our side sa emergency medical services po. Sabihin natin na yung mga tao nasugatan, ano po yung magandang gawin po ng Bureau of Fire Protection o yung mga nagsasalba? Sa ganitong sitwasyon po, ang gagawin lang po talaga ng mga rescuer natin is to evacuate them. Evacuation is the primary concern. Okay. Primary concern po. Pagdating po niyan sa shore, meron na po tayo naka-standby na personnel to manage the wounds, kung mga injuries, kung ano man po. Sir, mga tips lang po sa mga residente ng mga tabing ilog katulad nitong barangay na to. Para po sa mga kababayan natin, lalo na po yung mga taga rito sa Barangay Tabing Dagat, sa Bacoor, kapag ka po nagkaroon ng mga ganitong pangyayari, makipagtulungan lang po tayo at maging aware sa ating kapaligiran, makipagtulungan po sa efforts na initiate ng ating mga barangay officials, lalo na po ng local government of Bacoor sa pangunguna po ng ating mahal na Mayor Strike Villa, na para po sa ikapapanatag at ikaliligtas din po ng ating mga buhay. Primary concern po natin dito, syempre, yung kaligtasan ng buhay. Secondary na lang po ang kaligtasan po ng mga kagamutan. Ayun, nakikita po natin ngayon na naligtas po nila ang 3 or 4 yata na bata ngayon. Idinadala na ngayon, binubuhat na ngayon na papunta mismo sa mga ambulansya na nakaprepare na sa labas po ng ating kinatatayuan. Okay, so mula po dito sa Bacoor, Cavite, magbabalik po ako ng hinit. Sabi nila na ang mga height daw una nakakaalam kapag may darating na kalamidad. Kaya so nararamdaman daw nila ito. Pues para pag-usapan po yan, kasama po natin ngayong umaga si Dr. Emmanuel Macapagal, isang veterinarian. Good morning, Doc. Good morning, ma'am. So Doc, ano ba? Bigyan mo ko isang example ng animal na nakakaramdam ng papalapit na kalamidad. Well, the most common is a dog. Kasi po nasa ground level siya. So, they're very sensitive to vibrations. Are we talking about particularly earthquake or yung mga tsunami, ganon? More particularly earthquake po. How about yung mga birds naman? Do they feel it? Kunya may darating ang tornado o yung malakas na ulan, ganon?
Yes, ma'am. Though I wouldn't be very sure about that. Kasi wala pang studies na ginawa talaga in birds concerning earthquakes or disaster predictions. Okay. Pero sabi na pati yung mga isda raw nakakaramdam. So I'm not assuming naman na pag tsunami sila yung unang-unang pupunta, lalayo, ganon. Yes, ma'am. Kasi they live in the water. So Yes. yung vibrations are very fast moving pag water yung medium. So I wonder if it means na pupunta sila sa dalampasigan as a warning. Kasi diba, before it happened, before the tsunami happened, nagkaroon ng parang fish kill, diba, sa California. This is last week. But anyway, let's talk about the dog. So ano yung mga nagiging reaction na dapat palatandaan na dapat makita natin if something is going to happen? Well, first and foremost, usually dogs sniff the ground and look as if there's something Parang gonna naghahanap happen sila. awry or something like that. Parang something amiss. So they will sniff the ground or look at it with ears intensely cocked towards that direction. Talaga? And then they run mga seconds before. In the opposite direction. Can we say na mararamdaman nila yan hours or even days prior? No, ma'am. Usually seconds seconds or lang? minutes before. Minutes before. So not that much warning pala pagdating sa mga amo nila. Not that much. Not that much. Okay, you said kanina, sir, you mentioned earthworms, no? Yes, yung mga rattlesnake. Apo. So yung mga talagang laman lupa ang makakaalam Lamang lupa. agad. Yes. Okay. So, As an example to that, ma'am, if I may interrupt, sorry. Yes. There's this philosopher, no? Si Immanuel Kant. 1755, long before everybody else was born. Okay, so he experienced something like a mass exodus of worms, earthworms, earthworms coming from the paalis. ground. So, about 8 or 10 days after, nagkaroon po ng matinding earthquake. 8 to 10 days before. Okay. So pag kailangan, well, I guess you have to observe na lang kung may mangyaring ganun na biglaan, which is very rare, ibig Yes. sabihin, meron at merong sakuna mangyayari. Yes, ma'am. Alright. So, abangan, kumbaga, i-observe nyo na po ang mga pets sa bahay. Pero again, we're saying, huwag po kayo magpapanik just because they, yung baka biglang tumigil ang aso nyo, magpanik na kayo, huwag naman. Again, abangan nyo po, syempre, ang mga sasabihin at yung mga warnings mula sa mga otoridad, yung mga nakakaalam talaga. Maraming salamat, Doc. Thank you very much and have a great morning. Okay, mga puso, babalik po agad ang unang hirit.